malapit na maubos yung aming bubog. Pero dahil nga meron tayong Diyos na inaasahan, may Diyos na yung malaki. No? So kaya para sa akin ay okay lang. Ako naman kahit nag-iyak yung mga anak namin, nag-iyak na eh. Parang takot na ba? Kasi biglang lakas talaga. Kumbaga sa dagat, subas ko. Bigla talagang, sabi ko, isang hangin pa, ubus talaga lahat to. Pero may Diyos tayo na iingatan tayo. Hanggang tayo ay nabubuhay. Ang Diyos po ay palaging nariyan. Kaya sabi ko, mamaya natin bumilahin. So, mga kapatid, naalala niyo ba yung ating tinalakay nung nakarang linggo? Sino nakaalala? Sino ba yung ating preacher nung time na yun? Si preacher Mark. Si Brother Mark. Okay, ano ba yung mga kanyang tinalakay about? Sino nakaalala? Mga kapatid, about? Love. So, dahil bagamat hindi pa February ba yun? Hindi pa, no? Pero love na yung ating So ngayon mga kapatid ay tatalakay naman natin kung paano tayo hindi matukso, no? Paraan para hindi matukso ng kaaway. No? Alam niyo mga kapatid, sino yung pinaka matinding kalaban natin? Nakikilala niyo ba? Sino yung kalaban natin, yung napakamahirap kalabanin? Sino? Sinong nagsasabing si Satan? Sinong nagsasabing sarili? At sinong nagsasabi ang Diyos? Kapatid, para sa ating lahat, si Satan ay matagal nang talunan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Tagal nang talon siya noon pa. Simula nang pinako si Christ sa cross, talo na. Simula nung nabuhay, diba? Ang ating Panginoon, talo na ang kaaway. Kaya dalawa na lang ang naiiwan, kapatid. Sarili at ang Diyos. Sino sa Panginoon? Sino sa sarili? Sino yung matinding kaaway? Ang Diyos, kapatid. Kapag tayo nakagawa ng pagkakasala, kahit sa loob ka ng saan mang dato, sa ilalim ko man ng lupa, makikita ka niya, kapatid. Amen? Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung paraan para hindi tayo matukso ng kaaway. Ano kaya ang dapat nating gawin, mga kapatid? Kailangan nating manalangin ng masigasig. Ano ba yung ibig sabihin ng manalangin ng masigasig? Hindi lang basta manalangin. Hindi lang basta, tawag niya, yung iba, diba? Hindi lang basta, kailangan masigasig. Ano ba yung ibig sabihin ng masigasig, mga kapatid? Talagang taimtim tayo mananalangin. Hindi basta kanina sa pag-alis natin sa bahay, sino bang nanalangin? Yung iba kasi nananalangin, pero hindi niya sinasabi. Manalangin muna tayo bago tayo umalis. Yung iba kasi ay talagang, sabi, kanya-kanya. Diba yung kaligtasan, kanya-kanya. Hindi mo alam na nananalangin na pala yung kasama mo. Hindi na siya nagsasign, hindi na siya nagsasabi. Bigla na lang siyang mananalangin, no? So, kailangan matuto tayong manalangin ng masigasig. Kung baga sa ibang salita, manalangin ng walang patid. No? Manalangin na may mataimtim na puso. Okay? Lucas 18, verse 1. Pakibasa mga kapatid. Ano ang sabi dyan? Lucas 18, 1. Ang sabi, okay. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Ayun, ang ibig sabihin pala ng manalangin ng masigasig, ibig sabihin ay manalangin na walang patid. Okay?
Paano ba natin i-apply sa buhay natin yung bilang isang mananampalataya? Pastor, kuya, busy ako wala akong time sa devotion Paano natin i-apply yung manalangin ng walang patig, yung manalangin ng masigasig, di ba? Minsan may mga mananampalataya na kahit sila ay nagko-commute, no? Nakasakay sa van, pero yung isip nila ay nasa Panginoon. Sila ay nananalangin. Meron ba ditong nananalangin na nakamulat? Diba? May mananampalataya na nananalangin na hindi kailangan pumikit. Yung iba ay nakapikit, no? Yung iba naman ay nakamulat. Minsan sa akin sarili, minsan nananalangin ako na nakamulat ako, hindi mo halata. Nakatingin ako sa'yo, pero nananalangin ako. Pinapanalangin yung mga bagay-bagay, yung mga maliliit na bagay, yung mga pasasalamat na kahit sa maliit na bagay, sa malaking bagay, dapat natin pasalamatan. So sa pamagitan niyo mga kapatid, sa kalagayan yun, may mapakita na tayo ay nananalangin ng walang patid. Hindi natin kailangan na yes, meron na nagsasabi na kailangan magkulong sa kwarto, di ba? Meron sitwasyon na gano'n, pero yun nga, busy nga yung isa nating kapatid, wala nang time para magkulong sa kwarto para manalangin. So sabi nga ng aming Kuya Ding, sabi niya, nahihiya akong manalangin. So, mamaya ka na lang akong manalangin pag nag-duty ka na pa. Sabi ko, pili ka namang manalangin na hindi mo siya sasabihin, nasa isip mo lang. Diba? Meron bang ganun dito? Yung nananalangin na sa isip lang siya. Pero nananalangin. Imbis na yung mga bagay dito sa mundo yung iniisip mo, manalangin ka sa pamamagitan na sa isip lang, di ba? Naalala nyo, nag-aaral tayo? Yung sa blackboard, di ba? Pinapabasa tayo. Sabi ng teacher, minimize your voice. Ha? Basahin nyo lang sa pamamagitan ng isip. Sino nakaranas nun? Yung mga 1980s, 1990s. Ganun. Kaya, minsan, pag sabing sabay-sabay tayong magbasa. Kala mo yung mga palaka na nagsasabayan na nagano sa mga basakan. Napakaingay. Sabay biglang papalawin ng teacher yung blackboard. Minimize your voice. Sa isip lang. Mayroon pa rin nagbabasa na talagang hindi mapigilan yung kanilang bibig. Diba? But mayroon mga mananampalataya na kaya nilang gawing manalangin na lang. Hindi nila kailangan sabihin na nanalangin ako kanina. Diba? Nanalangin ako. So, yun po mga kapatid. No? Isang paraan para hindi tayo matukso ng kaaway. Kasi ang pinakamatindi natin kaaway kapag tayo'y nagapi ng dati ng talunan, tapos talo na nga. Pero pagdating sa buhay natin, nananalo pa siya. Ang pinakamatindi nating kalaban ay ang Diyos. Kapag tayo nakagawa ng pagkakasala, wala tayong lusot. Pastor, white lie lang naman yun . Minsan lang naman. Sa isang taon, minsan lang naman tumigil. Meron pa ba dito mga kapatid na yung mga mga social party? White, Why, ladies doing? Meron pang gano'n? Lang naman yan? Zero alcohol lang naman yan, pastor. Wala namang tama yan . Hello mga kapatid. Maganda pa ba? Meron tayong mga nakikita ng mga mananampalataya, pero okay lang sa kanila. Pag open mo ng freezer, may red wine. Pang tono lang naman ang kinain para approve ba yung gusto? Okay lang? Yung ginagamit ng mga lasinggero, yung talatang yan. Yung sa buhay ni, sino yan? Sinong apostol yan? Pablo?
yan ang ginagamit nila. So, kaya mga kapatid, meron ako nakilala din na may kaibigan din ako na sabi niya, pwede daw, kunti-kunti lang, huwag lang malasing. Pwede kaya yun, Pastor? Basta okay lang magkano, basta hindi lasing. Pero minsan ay nakakalimutan nila na siyempre sa pakunti-kunti hanggang sa dumami, container na. Hindi na kunti. No? So mga kapatid, ayan yung isang paraan para hindi tayo matukso ng kaaway. Amen? Pangalawa, Hebrews 4:12. Anong sabi diyan mga kapatid? Kung tayo ay nag-aaral sa secular school, ba? Lahat tayo, no? Yung iba nga ay 4-year-old pa lang nag-aaral na. Sino bang mayroong mga anak dito na gano'n? Sa Hikasi, alala nyo yung Hikasi? Si Jose Rizal, ilang taon na bago siya hindi niya naabutan? Alam niyo mga kapatid, si Jose Rizal, maliit pa lang, kumbaga wala pa talaga sa gustong gulang, pero marunong siya magbasa. Kung ma-review natin yung Hikasi, di ba? Ngayon, ano ba ang ng Hikasi ngayon? Kapalit ng subject na Hikasi? Ha? Yung high school na yun, Ariling Pantipunan na. Ngayon, itong generasyon na ngayon, iba na ang tawag sa kanya. Hindi na Hikasi. So, ganyan mga kapatid. Kung kailangan nating, ano sabi sa Hebrews 4:12? Kailangan nating, mag-aral. Okay, magbasa Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at malakas kaysa sa atin, kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. So, kailangan nating mag-aral. Hindi lang sa mundong ito, kailangan nating magtapos. Sino ba yung nakatapos dito ng 2 kurso? Meron? Yung, ikaw sister, anong pagka-graduate mo ng nursing? May plano ko ba bang mag-masteral? Para ikaw yung doctor of doctors? O ano ba? Nurse of nurse, no? Teacher ka na mga teacher? Sino bang gusto dito? Pagkatapos sa mag-aaral, graduate, aaral siya ulit. Ha? Meron ba? Naalala ko nung ako nag-aaral sa TESDA sa Puerto. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit ang tatanda na ng mga kaklase ko? Yung pala, nung nagkaroon na ng, siyempre merong, yung tawag niyo, ipapakilala ang sarili. Okay, meron ng 3 years course na natapos. Tapos na ng teacher, nag-aaral ulit, naging technician. Sabi ko, pili pala yun. Maraming natapos. No? So, kailangan, sa pagdating din pala sa Panginoon, no? Pagdating sa Kanya, kailangan din natin mag-aaral. Amen? Hindi lang, kumbaga, hindi ka makontento sa kung ano yung nalalaman mo, kailangan pa rin talagang mag-aaral sa salita ng Diyos. No? Bagamat makita natin na may mga kapatid tayo na talagang may angking galing na talaga, di ba? May kagalingan na. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sila ay kailangan talaga mag-aaral. Amen? Bakit? No? Kasi kung, di ba meron kasabihan na daig, ano yun? Daig, ano yung tawag yan? Daig ng mahaba. May isang gano'n. Meron pa isa yun? Yung daig at may alam, parang gano'n. Ha? Narinig niyo ba yung salita na yun? May gano'n, no? Kapag may alam ka, ayon lamang ang may alam. Ayun, diba? Kapag may alam ka, lamang ka. Pero meron ngayon na merong hawak na lisensya, pero hanggang school lang. Pagdating sa actual, wala. Wala, di ba?
papel lang mayroon. Pero kailangan mo pa rin siya. Yung perma niya. Alam niyo mga kapatid, meron kaming nakilala nung namatay si, yung living ni Presbyter Nubera. Nandun kami. So, sharing. Dami mga pastor, may iwang ka na. At ang topic namin na yun, so mga ganun-ganun. Sabi, ako may license ako, pero hindi ako marunong gumawa. Pero kailangan mo pa rin yung perma ko. Ibig sabihin na pagdating sa actual, wala silang alam. Pero mayroon silang lisensya. May license sila, may authority sila na pumerma, di ba? Minsan sa isang established, sa mga bahay, kailangan yung electrician, may pirma ng electrician yan. Kailangan merong talagang katunayan na siya electrician, hindi basta-basta electrician lang. Kailangan mayroong papel, di ba? So, ganun din sa atin, pagdating sa Panginoon, kailangan natin mag-aral at hindi basta aral lang, di ba? Ang sabi, kailangan yung tayo ay taimtim. Yung panalangin natin, hindi lang basta panalangin. Kailangan taimtim. No? Kailangan mayroong kumaga sincero talaga. Diba? Tulad ng mga ating mga kabataan, kapag ikaw ay seryoso sa isang talaga, kailangan may sacrifice. Diba? Diba, Sister Melissa, may sacrifice. Alam niyo mga kapatid, si Sister Melissa, kung nililigawan ko yan, sa buswak ka pa yan mga kapatid, talagang sacrifice talaga. No? Rain or shine. No? Pag out ko ng duty, punta ako sa Busuanga, mga kapatid. Hindi ko ramdaman po yan kasi talagang sincero ako eh. Talagang ito na talaga yung binigay sa akin ng Lord. Kailangan talaga may sacrifice. Kaya sister may sacrifice ba? O door-to-door. Ano ba? GNT o Ninja ba ng special delivery. May mga ganun pagkakataon eh. Yung, kumbaga, nagwe-wait ka na lang sa kalooban ng Lord. Diba? Kumbaga, special delivery. Pero sa akin, pagdating sa love, no? Ay talagang sacrifice. Kung yung mabalad ka, kung yung tawag na ito, yung irog, no? Talagang binigay talaga ng Diyos. No? Mismo ang Diyos ang kalooban ng Panginoon, no? Yan po mga kapatid, yung pangalawa, no? Kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. So mahalaga po, mga kapatid, yung pag-aaral. Yan, yung ating Sunday School, di ba? Sa simpleng oras lang ay nabubulay-bulay po natin mga kapatid yung salita ng ating Diyos, no? Mayroong mga katanungan, ano pa? May mga sharing. Meron ba? Nangyayari pa ba sa atin ngayon yan, mga kapatid? Sa bayanihan natin, nangyayari may mga sharing o mga chismeso na lang. Mga marites na lang daw. Ano na? Wala na yung glory to God na. Glory to me na. Talaga. So, kailangan natin, mga kapatid, unahin natin yung para sa Diyos. Amen? Kung tayo ay starter naman ng mga maritisan, yung sa Panginoon na. Amen? Kaya ba natin yan? Dapat huwag natin i-chismis yung mga kapitbahay natin. Grabe naman to. Dapat yung i-chismis natin yung kabutihan ng Lord. Amen? Kaya ba? Pangising-isi lang tayo dyan, parang may tinatawaan na. So mga kapatid, kapag yung paraan na to, para hindi tayo matukso ng kaaway, kailangan natin kumplituhin, no? Sa 1 Timothy ba ito o 1 Thessalonian? Okay, ano nga po? 1 Thessalonian 5:22. Anong sabi diyan? 1 Thessalonica. Pare ba yun, Pastor? Thessalonian. Sige, pakibasa daw. 1 Thessalonica 5:22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayan, layuan ninyo. Ano ba yung tingin niyo yung masama? Layuan ninyo ang anyo ng masama. Sa tingin niyo yung mga kumpul-kumpulan dyan sa labas, nililibak. Naglilibak tayo ng ating kapwa. Yan ba ay masama? Yes, masama yun. Yung manira tayo ng ating kapwa. Yung hinahatulan natin
Abay kung yung isang iglesia ay punong-puno ng paghatol, mga kapatid, no? Nasaan ang kapayapaan? Nasaan? Baka nandito na yung ating judge, no? Yung ating paghatol, no? So wala tayong karapatang manghatol ng kapwa. Amen? Wala tayong karapatan. Ang tanging binigay sa atin ng Diyos ay yung ibahagi natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagkabuhay. Diba? Ngayon, makaraan. Buhay na kayo yung Diyos nila ngayon. So, naalala ko tuloy. Sino ba yung nakapanood ng Semana Santa? Ha? Sino pang nanonood ngayon? Meron ba? Meron bang nagpapalapala sa kalsada? Kasi nung nakaraan, meron ako nakita eh. So, sabi ko sa mesa ko na rin na, ay, ako hindi ko kayang paluin yung sarili ko eh. Kagatin lang ako ng langgam, sakit na eh. Tapos paluin ko ba yung sarili ko? Diba? So yung iba naman, ayaw ko magtinda ngayon kasi patay ang Diyos. Diba? So may nagsabi na, ano yan, taon-taon ba talaga? Kailangan mamatay ang Diyos natin. So isang basis lang po, namatay ang Diyos. Isa lang, hindi taon-taon. So kailangan natin, marami pa po mga tao, no? Marami pang tao na talagang meron silang mata, pero di nila nakikita yung katotohanan. Amen? Meron silang tainga, naririnig naman nila, pero hindi nila nauunawaan, mga kapatid. So, ito yung time para gamitin natin yung ating mga bibig na ibahagi yung salita ng ating Diyos. No? Na ituwid natin, sabihin natin yung katotohanan. No? Na ang Diyos ay buhay at hindi taong-taong namamatay, mga kapatid. So, kailangan nating mag-double time, di ba? Kailangan nating, maging masigasig tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Di ba? So, kailangan natin na sundin, no? Dahil kapag hindi natin sinunod, tinan mo, nakita niyo yung sa panahon ni Iba at Adan, di ba? Sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Anong nangyari? Diba? Sila ay itinaboy doon sa paraiso na kung tutusin, napakaganda, nandun na ang lahat. Diba? Yung mga sariwang tubig. Diba? Yung mga lagas-las ng mga hangin, napakaganda. Ang sarap. Parang nandun na yung lahat, yung komportable ka sa buhay. Diba? Kaya kung ating nararanasan ngayon kapag tayo mayroong Diyos, yung parang banayad yung ating buhay, punong-puno ng pasasalamat. Mayroon pa ba dito na kahit maliit na bagay lamang nagpapasalamat sa Lord? Meron pa? O kailangan talagang miracle talaga na sobrang-sobra para pasalamatan ng Lord? Yung kailangan pa natin madisgrasya, tapos buhay pa tayo, yun, kailangan natin magpasalamat. Kapatid, yung napakaliit lamang, yung pagising mo pa lang sa umaga, isang malaking bagay na para pasalamatan natin ng Diyos. Amen? Yung meron na tayong magulang na sobrang bait. Meron pa bang ganun? Meron pa bang ngayon? Diba? Yung viral ngayon yung, meron pa bang lalaki ngayon na marunong magluto? Pag-uwi ni Mrs. kakain na lang? Meron pa bang ganun? So mga kapatid, kung natatamasa natin yung kabutihan ng Lord, yung goodness of God, salamatan natin. Hindi lang sa malaki, kahit sa maliit na bagay. Amen? Yung iba dyan, di ba? Wala silang, kumbaga, hindi sila nakakain ng 3 beses sa isang araw. Eh sa atin, ilang beses tayong kumain sa isang araw? Bakit hindi natin kayang pasalamatan ng Lord? So kailangan pa talaga yung talagang bongga. Talagang kitang-kita yung ng Lord. Oh, ito talaga, miracle talaga to. Diba? So kailangan natin i-train, i-cultivate natin yung pananampalataya natin sa Lord. Na kahit maliit lang, agad tayo sa Lord, salamat na Lord. Naalala ko tuloy nung nakuryente ako. Yung nakuryente kami ng bunso ko. Nung
kumbaga, naabot na nabunot ni Mrs. yung extension wire. Yung tanging nasabi ko, salamat Panginoon. Praise the Lord kasi buhay pa ako. Saka ko niyakap yung aking at salamat na wala naman sa kanyang kasi ako talaga nakahawak ng kuryente. Talagang yung kamay ko talagang pumutok talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ay pangilan na siguro napakarami ng miracle ang Lord sa akin. Simula nung tinanggap ko siya, marami ng kaligtasan, pag-iingat yung aking natamasa sa kabutihan ng Lord. Kaya kahit sa maliit lang mga kapatid, kailangan nating pasalamatan. Amen? Ang sunod, nabasa na ba yung Kawikaan 13 verse 20? Ano ang sabi dyan? Ito, maganda to para sa mga kabataan. Yung mga dyan? Kawikaan 13 verse 20. Ang sabi? Lumakad ka nakasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangbang ay mapapariwara. Ano yan? Anong talinghaga yan mga kapatid? Kung ating naiintindihan. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid ay pumili ng mabuting kaibigan. Diba? So, medyo malalim yung nabasa natin sa Kawikaan, pero ang ibig sabihin po niyan, pumili tayo ng mabuting kaibigan. Saan ba natin matatagpuan ang mga mabubuting kaibigan? Sa labas? Siyempre, dito sa kawan ng Panginoon. Amen? Walang ituturong hindi mabuti yan, kundi para sa Panginoon. Kaya kung kayo pipili ng kaibigan, ay doon ka na sa Kristiyano. Amen? Huwag kang pipili ng kaibigan na tawag niyan. Yung sabi ng ating pastor, mga kambing. Yung katagalan, susumayin ka na niya. Diba? Katagalan yung pinagkakatiwalaan mo, yun din ang sisira sa'yo. Pero, alam niyo mga kaibigan, ang pinaka-the best na kaibigan kung sino? Si Lord. Diba? Kaya nga may awit, I am a friend of God. Diba? Kung gusto mong ipagkatiwala yung buhay mo, sa Kanya mo na ibigay. So, yes, may kaibigan kang mananampalataya, pero wag naman all, i-trust, Minsan kasi may mga friend tayong Christian, di ba? Hindi may iwasan. Siyempre tao. Minsan hindi may iwasan yung bibig talagang nasasabi pa rin yung hindi dapat sabihin. Meron mga friend na gano'n? Hello? Meron? Kaya kung yung secret mo, sa Lord mo na sabihin, di ba? Para hindi masakit. Hindi ka magkasakit ka ayaw. Kailangan, kay Lord na lang natin sabihin. Diba? Ayan yung mga bata natin. Kailangan piliin naman natin yung mga kaibigan na mabuti. Lalo na yung nakakilala sa Lord. Yung kumbaga talagang yung buhay niya ay laan para sa Panginoon. Amen? So, hindi naman masama magkaibigan Sino bang maraming kaibigan dito? Si Sister Apolline, ilan bang friend mo sa FB? 5,000? Ilan ba nakapollow? Ang dami, di ba? Tingin mo kaya sa 5,000 na yun, meron dong talagang tunay na kaibigan? No? Siguro kung meron dito, kung meron ng Facebook si Lord, baka ang bawat sa atin, i-add natin, diba? So, mas magandang maging friend ang Diyos. No? Kaya kapag mayroon kang kalungkutan, mayroon kang pangangailangan, may pagkukulang, bakit kaya si mama ganito? Diba? May pagkukulang. Sabi hindi may iwasan. So, kay Lord mo hihingi yan. Yung kasi no man is perfect, diba? Talaga tayo. Diba sabi sa salita ng Diyos, walang mabuti
Kahit isa. So, tanging Diyos lang, ang Diyos ang mabuti. Amen? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? So, kailangan natin, kahit anong gawa natin, no? Kahit anong gawa natin mabuti, magsisimba tayo, linggo-linggo. Pero marami pa rin nakakita. Marami pa rin, ang tawag niyan, naiinggit sa'yo. Na, kumbaga sa mga bata, aaway sa'yo. Bait mo na, pero inaaway ka pa rin. Di ba kayo nagtataka, mga kapatid? Yung halos 100% na gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Makitaan ka lang ng isa, kapatid, burado na yung 100. Di ba? Nabawasan na ng isa. Di ba? Nasaan na? Di ba? So, kailangan natin, kung magtitiwala tayo, ano ang sabi sa awit? Sa Diyos tayo magtiwala. Yan. Yan, mga kapatid. Ano ba? Anong sabi? Tingnan natin kung mayroon pa. Corinthians. 1 Corinthians. Last, mga kapatid. So, mahina, may kailangan natin ano ngayon. 1 Corinthians 16:13. Pakibasa. Magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Ayan. So, ang sabi, magsipagtibay, ano pa? Magsipaglakas, ano pa? Ano sabi niyo, sister? Mga pakalalaki. Magpakalalaki. Paano yung mga babae? Magpakababae. So, yung kumbaga yung ang ano doon ay kailangan natin maging matigay, maging matatag. Saan? Sa pananampalataya. Bakit? So, dahil mayroon tayong susuunging napakalakas na pagsubok. Kaya nandiyan sabi ni Apostol Pablo, kailangan natin maging matibay. Diba kaya nagtataka minsan mga kapatid na yan nga, bait-bait mo na nga. Pero meron pa rin silang nakikita. Tulad ngayon, malapit na yung eleksyon, di ba? Maraming mga pangako. Ano ba yung mga request mo sa kanila? Mga request ng barangay, napakaraming pangako. At ewan ko lang kung ilan ang kanilang talagang natutupad. Pero kadalasan, yung pangako ay napapako. Pero sa Diyos, lahat ng pangako niya, no? Sabi niya, kung uunahin lang ang kanyang kaharian, no? Seek first the kingdom of God in all. Lahat ng bagay na kailangan ng tao. Tulad ng buhay ni Adan at Eva, di ba? Nandun na ang lahat sa batis, sa paraiso. Kompleto na. Di ba? Tagang espesyal na talaga. Pero sumuhay pa rin. Bakit kaya? Diba? Kumbaga kung ikaw yung kauna-unang tao na nandoon, gagawin mo ba? Magsuway sa Lord? Huwag mo kakainin. Yung sinabi ng Lord. So kung nandoon ka, diba? Sana hindi na lang niya hinain, sinuway ang Lord. Para hanggang ngayon, sa tingin nyo, nandito kaya tayo? Buhay kaya tayo? Ano? Kumbaga, kasi ano tayo grafting, ano tayo mga hintil tayo, di ba? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelite, nasiran tayo ng biyaya ng Lord. So, tingin nyo kung ano kaya, kung walang ganun, talagang ano yung mga Israelite, okay, makakarating kaya yung biyaya ng Lord sa atin. Hindi, di ba? Hindi makakarating. Talagang ito yung grace talaga, biyaya ng Lord. Na yung kaligtasan para sa lahat. Amen? Para sa lahat. Gwapo ka man, pangit ka, anong mukha mo dyan. Pero para sa Panginoon, walang pangit lahat. Maganda. Kaya ganyan po, mga kapatid.
No? Yung paraan para hindi tayo matukso ng kaaway. Ano yung una? Review. Ano una? Ha? Pray na? Walang ano? Mayroong kasiga-siga. Ang ibig sabihin nun, manalangin tayo ng walang patid. Yung parang Pastor Bessie. So kaya natin mag-pray, kaya nakamulat yung mata natin, kaya natin magpasalamat sa Lord. Hindi natin kailangan pumasok sa kwarto para manalangin. Amen? Kahit maikli lang, di ba? Kahit konti lang. Mahalaga na sa Panginoon. Masaya na ang Lord. Nabibigyan mo siya ng ngiti. Kahit maliit lang na bagay, pasalamatan mo. Amen? Kasi kapag hindi mo ginawa, ano ang sabi sa Bible, salita ng Diyos, ang mga bato ang sisigaw para purihin ng Diyos. Kaya mo yun, baka magulat ka pag yung bato ang nagsalita. So huwag na natin hintayin mga kapatid na pasalamatan ng Lord. Pangalawa, ano? Ha? Study the Word of God. So kailangan natin kung nag-aaral tayo. Sino ba yung maraming ribbon nung nag-aaral? Ako lang? Sino ba? Sino yung maraming ribbon? Ha? So yan, talagang ano. Pero pagdating sa Lord, hindi lang basta ribbon ang ibibigay sa iyo. Ano ibibigay? Corona. Ha? So anong gusto mong corona? Diba? Ano gusto mong corona? Ha? Sa mundong ito, pag tayo nag-aral ng mabuti, medalya. Gano'ng kalaki yung medalya? Sino ka tanggap ng medalya? Medalya. Ribbon. Pero pagdating sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang basta medalya ang bibigay sa iyo. Nandun yung bahay, di ba? Anong sabi? Yung bahay na ginto. Ha? Buhay na walang hanggan. Yung corona. Ano pa? Ang mga pangako niya. Napakarami. Kaya kapatid, kailangan talaga natin mag-aaral ng salita ng Diyos. Saliksikin natin, di basta aral. Pag-aralan natin, i-apply natin. No? Kailangan natin yan. Ano yung sunod? Ano? Ha? Ano? Yung sunod sa mag-aral? Pangalawa. Pangatlo, ano? Yung kaibigan, kailangan ko tayo magkakaroon ng kaibigan. Piliin natin yung mabuti. At kung mabuti lang, ang Diyos na. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Doon na tayo. Diba? Sunod. Anong sunod doon? Mga pakatibay, mga pakatatag, ano pa? Mga pakalakas tulad ng mga lalaki, no? So sa panahon noon talaga, panahon nila King David, na wala katang mga babae ng mga talagang kumpletong mga sundalo, talagang lalaki. Kaya hinantulad ni Apostol Pablo yung pagdating sa pananampalataya, yung mga lalaki. No? So ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil civilized na, at kumbaga sa mga motor ay modified na, may mga babae na sundalo. At yung iba nga, mga bata pa. So kailangan natin mga pakatatag sa ano? Sa pananampalataya. Diba? Kaya yung iba nating mga kapatid na hindi natin nakakadaw pang palad, no? Nakakasama, minsan mga naalala yung pandemic, halos magsikip na tayo dito sa sobrang dami, no? Ngayon ay mga busy na sila. Pero darating, time will come, makakasama rin natin sila sa Panginoon. Amen? Okay, salamat sa Panginoon. Iniling ko mga kapatid, tayo tumayo lahat at umawit tayo sa Panginoon. Hanggang dyan lang yung ating talakayin natin ngayon sa sunod. Prepare natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos. Umawit tayo mga kapatid. At binibigay ko kay Sister Pauline yung ating
aming pag-aawit. Ano yung kinanta mo na, sis? Pakikanta lang ulit. sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat, Panginoon. At nariyan ka palagi nagpapaalala, nagpapatibay, nagpapatatag, Panginoon, sa mga anak mo. Salamat, maging Panginoon sa aming Pastor, Panginoon, pakaingatan mo, pagkilingin, ano man ang kanyang mga karamdaman, ang aming mga karamdaman, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, dalangin namin na pagalingin mo ang aming spiritual of Diyos, maging masigasig, maging malakas, Panginoon. Bawat kapwa namin mananampalataya na hindi namin nakapiling ngayon, Panginoon. Dalangin namin na sila'y bumubuhayin sa pananampalataya, sa paglilingkod, ibalik, Panginoon, yung unang pag-ibig namin sa iyo, yung nais namin maramdaman, makasama ka, makapiling. Sa panahon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Punan mo ang aming mga puso, Panginoon, pangunahan mo ang aming mga gawa, ang mga lakad namin, mga pananalita namin, isip, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, pagmamahal, pag-iingat. Salamat sa ubas ng ito, Diyos. Maging ang iyong mga lingkod, mga worship team, Panginoon, mga ginagamit, iyong pagpalaing labis, Panginoon. Bigyan ng pagkakaisa, O Diyos, ang bawat sa kapatiran, Panginoon. Salamat po sa kagalakan. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. Bapak muna sa Lord. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Binabay ko na sa ating MC. God bless you, Pastor Pablo Puso, sa
pagtala namin sa ilang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay darako na sa kaloob para sa bayani mamaya. May ano po ba, ma'am? Pupunta pa sa Pilipinas? Hindi na. Mga dibilingkit po sila yung pupunta sa Lagos. Sa Lagos? Barangay Park sa Ibig sabihin, mamaya, wala nang pupunta doon. Dimanyan na. Kung sino po yung mayroong time, mamaya, bayanihan sa Dimanyan. Kasi huling bayanihan, di ba? Huling bayanihan po, mamaya. Kasi sa malapit ng seminar. Praise God. At tayo po ay magkakaloob para sa panggastos mamaya para sa bayanihan. Kung sino po yung may kusap, yung magkaroon sa loob, mga minamahal ko mga kapatid, magbigay po tayo para sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At binigo po ang isang awit para sa mga kaloob sa ating Sister Mian Agdon sa kanya po ang pagkakataon.
Uncle Bisyo, Sister Mian sa awiting panalangin. Hallelujah. At binigay ko pa ang panalangin sa ating Rachel. Praise the Lord. Hallelujah. Sa muli, Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang binigay mo sa aming Panginoon na salamat po, Panginoon, sa mga piring na binibigay ng mga kapatiran na mga bagay na itong Panginoon ay aming po magagamit sa Dimanyang, Panginoon, sa conference. At ito po ay malaking kabuluhan para sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mag-bless sa bawat isa sa amin, financially, physically, emotionally, Panginoon, upang maganap ang iyong mga mitungkulin, Panginoon, upang patuloy kami sa panampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at kami aking binabalik ang dakilang pagpapala, panalangin at ang kapangyarihan ay sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ito, Amen and Amen. Amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po itala ko na sa paalala, mga kapatid. Ang song leader sa sunod na linggo, siya na. Sister Apolline. Dito ka ba sa linggo? Sister Apolline ang song leader. Sa sunod na linggo ang ating mensahe, ating preachery. Sa sunod na linggo ang mga kapatid. Kung hindi magating sigurado, may paalala pang iba. Kawalan na po mga minamahal. Tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigay po ang isang awit at closing prayer kasama ng ating pagkain sa ating preachery sa kanyang pagpagdalaw. Praise the Lord. Hallelujah. Maghandagawad muna tayo at hiniling ko si Sister Colin na dakilang katapatan. Praise the Lord. Or si Sister Colin. Sino ang kakaalam? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Lord, O God. Sa dakilang Diyos na aming Ama, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat o Diyos sa natagumpayan ng aming gawain sa umagang ito, Panginoon. Nagsimula sa MC, instrumentalist, song leader, nagpatotoo at ang handog awit, Panginoon, sa tithes and offering at sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Lalong-lalo na sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umaga. Patuloy ka mag-bless kay Pastor Arnel, Panginoon. Gabitin mo siya sa muli, Panginoon, habang kami ay naririto, habang kami ay nakikinig. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming narinig ngayon. Itanim mo po sa aming isipan, aming mga puso, na ang mga katagang iyon ng iyong mga salita ay tumubo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang salitang ito ay napapatibay, napapatatag sa amin sa bawat isa. Praise the Lord, hallelujah, upang kami ay maghintay, Panginoon. Habang kami ay hindi mawala ng pag-asa at magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Kahit na kami po'y nalulumbay, nandyan ka pa rin na nag-gabay sa amin, Panginoon. Kung kami po'y mahina, ikaw ang papalakas sa magitan na iyong mga salita, Panginoon, upang hindi kami mawalan ng pag-asa habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. At gayon pa man sa Panginoon sa aming paghiwa-hiwalay, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi na matiwasay o wala mga sa kunang mangyayari, Panginoon, at kami po ay maligaya sa pagdating sa aming bawat tahanan, Panginoon, at ikaw aming pupurihin habang pangailan pa man. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ganoon pa man sa pagkain na aming pagsasaluhan ngayong umaga, Panginoon, sa i-bless mo po ito para sa aming kalakasan habang kami po ay narito sa lupa, Panginoon. Ang pagkain ito ay upang kami ay mabusog. At salamat, Panginoon, sa kamay na naghanda nito. Bless them, O God, kahit financially, emotionally, physically, Panginoon, at sa kanyang mga pamilya, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy ka mag-bless sa bawat, kahit paman sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na binigay sa bawat isa sa amin. At ito, Panginoon, aking binabalik ang kapangyarihan at pagpupuri at pagpapala sa iyong dakilang pangalan lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito'y aking binabalik. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.